Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong Facebook reel posted by News 5. Mga pahayag ni Congressman Percy Sendanya tungkol sa napipintong impeachment case laban kay BP Sara at tungkol kay Senator Amy. Nagtatanong, ano ba itong Amy na ito? Senador ba o presidente ng Duterte Fans Club? Okay, pakinggan natin. Ng impeachment ngayong 2026. Yan ay dahil doon sa mga unresolved na mga issues pa rin. Doon sa pang-abuso sa kapangyarihan ni VP Sara nung siya ay DepEd Secretary at ngayon na siya ay Vice President ng ating bansa. So wag nating alituhin ang taong bayan. Ang usapin dito, pang-abuso sa kapangyarihan. Ang usapin dito, yung nawawalang milyong-milyong piso doon sa intelligence at confidential funds na matapos ang isang taon ay hindi pa rin pinapaliwanag ng Vice Presidente. So minsan nga dahil dito sa mga sinasabing ito ng senador, napapaisip tayo, siya ba ay senador o president ng Sara Duterte Fans Club? Ano yung kanyang trabaho? Legislator ba o defender-in-chief? Sa dulo, what we need to underscore ay mula noon hanggang ngayon, mas lalong lumalabo ang mga issue. Mas lalong hindi nasasagot ng Vice Presidente yung mga akusasyon at yung mga aligasyon sa kanya. Sa dulo, mas lalong nakita natin yung refusal ng Vice President to cooperate dun sa investigasyon. Kaya the truth is still out there. Kailangan pa rin natin ng mekanismo para kuhanin, hugutin yung katotohanan sa pang-aabuso sa kapangyarihan ng Vice Presidente. So is it accurate to say po, Kong, na more than ready kayo to endorse if ever decide na po itong civil society organizations na mag-file ng another impeachment complaint? So the citizen complainants from civil society organizations decide to file another impeachment complaint, we are more than ready. Okay. Bring it on. Okay. So, ito yung sagutin muna natin yung issue ng confidential funds. Mr. Congressman, it's only the COA, the only agency mandated by the Constitution to determine kung ano yung katinuan o kamalian sa paggamit pundo ng bayan. Hindi ang Kongreso. Pues, pwede. Dali nyo yan sa impeachment. Kaya lang, ang taong bayan, hindi nyo na rin maluluko. Yaw-yaw kayo ng yaw-yaw tungkol sa napakaliit na confidential funds ni BP Sara na notice of disallowance lang yun, 73 million. Na up to now, walang final judgment ang COA. O ngayon, dali nyo ulit sa impeachment court, bring it on. Ayusin nyo lang ang proseso. Tapos na sana yung issue na yan pag hindi nyo masyadong inapura na hindi kayo masyadong sumunod sa batas. Kaya, ayun, na paldo kayo, napahiya dahil dineclare ng Supreme Court unconstitutional. Ayusin nyo. Nakahanda si BP Sara na na harapin yung kaso. Ito na ngayon. Kaya binabansagan na si Senator Amy na presidente ng Duterte Fans Club kasi binubulgar niya yung yung 2026 budget. Giniling na pork, soft pork na pwedeng gamitin incentive sa mga kongresista na pipirma sa impeachment case ni BP Sara. But nakakatuwa, meron ng dalawang senador who openly declared na hindi sila pipirma sa impeachment complaint. Sino yan? Nabasa ko sa mga post, si Congressman Edgar Erese at saka si Congressman sino ito? Kiko Barsaga. Kasi inconsistent daw. Sabi ni Congressman Erese, inconsistent ang mga allegation. So, yung sabi ni Senator Amy na incentive
in-incentivize naman ang pipirma, maraming tumututol. Wala daw, hindi daw totoo yun. Tingnan natin. Marami nang nagsasabi na baka alanganin na daw maka-generate ng enough na perma yung 1/3. Kasi, hindi katulad noon panahon ni dating Speaker Romualdez, abundansya yung ano. Ngayon, itong si Speaker Bujidi, hindi daw kasing galante ni ano. Kaya bantayan po natin yung budget. Mabuti nga at nagsasalita si Senator Amy para nakakabantay. Ano sabi ng Pangulo? Bantayan natin ang budget na ito na hindi mapunta sa mga kurakot. Sana nga magkatotoo. Tignan nyo yung nangyari sa 2025 budget. Laking mga pundong nalustay. Ang dahil lang yan, according to Congressman Toby Chanco, 150 million pundo sa mga bawat pumirma. Anong nangyari? Di Merisi, Gaba. Ito na ngayon, nagkaluko-luko sila dahil wala na, most corrupt administration in our nation's history. Kitang-kita na natin at kung ano-ano pa ang mga pinagsasabi na magpasalamat daw tayo sa Pangulo dahil Ako naman, magpasalamat ako kay Senator Amy dahil napatunayan niyang tunay siyang kaibigan ng mga Duterte. Marunong tumanaw ng utang na loob. Hindi katulad yung isa dyan na kailan ba yung nag-uusap kami na dapat, kahapon ata, the other day, dapat si Imelda na yan. Imelda Marcos ba? Dapat kulong na yan. Sabi ko, naawa si Pangulong Duterte nung sinintensyahan siya, ayaw niyang ipakulong. Sabi naman oo nga. So, dalawa ang utang na loob ng Marcos family sa mga Duterte, yung hindi pagpapakulong kay First Lady Imelda at saka yung pagpapalibing sa tatay. Ayan, hindi nakakalimutan ni Senator Amy. But yung isa, wala na. Pinakulong na niya sa The Hague ang tumulong sa kanyang pamilya. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Lang na taga Gero. So muna ni ang itsura sa iyang balay. Kita nato nga mag-atop na karon si Uncle kay mga busog tawid kay ang atop po. Buta man nag Ali dito nata. Dagko na gid kay dito. Tanggalin. Dito. So karon human na gyud sa pag-atop, so nailisan na gyud ang mga atop ni Uncle nga buslot na, so karon maayo na gyud nga tan-awon. Salamat sa Ginoo sa nag-sponsor po, magatag sin nga sa katapusan atop lagi ko og pagmasin. Oo. Dili ko ka palit og sin kay ang kita. Igo. Salamat ka.
kani mga tao atong kuan nag-sponsor. So pila gid ka tuig ko lang imong balay nga buslot na bago pa ka nakapulig atop. Mga pulo na siguro ka tuig. Sa napulo ka tuig so bago pa ka nakapulig atop. Bago pagyod, karon pagyod. So salamat kayo Kol. Dili kay sino na gid ka karon na nga mga busloton. Salamat sa Ginoo ug sa nagtabang. Salamat kayo.